Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang pulis na sangkot umano sa talamak na bentahan ng droga sa Pangasinan. Itinuturing na high-value target ang suspect na nasa drug watch list umano na hawak ni Pangulong Duterte. Todo tanggi naman ang pulis sa paratang. Tinanim o planted daw ang mga ebidensyang nakuha sa kanya. Ang mga aksyon na pag-aresto ay tinutukan ni Emil Sumangil. Eksklusibo! Sa highway dapat sasabatid ng Public Safety Battalion ng Pangasinan Police ang subject ng kanilang operation. Sige. Pero sa ibang ruta daw dumaan ang huhuligin, kaya nagpasya na ang mga pulis na buwagin ang checkpoint at lusubin na ang bahay ng subject ng police operation. Assault team ang unang pumasok sa eskinita papunta sa bahay ng target. Sorry. Armado at isa ring pulis ang huhulihin, kaya tensyonado ang bawat tagpo. Ilang saglit pa, Konti. Kayong lulubat, ano lang yung matalaya? agad nadakip si SPO1 Julius Kalinang Rosales, naka-assign bilang desk officer sa Natividad Municipal Police Station dito sa Pangasinan. Inaresto ang pulis at sinilbihan ng search warrant ang kanyang property dahil sa sinasabing pagkakasangkot nito sa illegal drug trade sa probinsya. High-value target sa regional level si SPO1 Rosales ayon sa Pangasinan Police. Matagal na siyang nasa listahan ng ating mga watch list na naprotektor ng illegal drugs at nasa listahan din siya ng mga pinangalanan ng ating presidente. Pero ayon kay SPO1 Rosales, normal lang na madikit ang kanyang pangalan sa illegal drug trade dahil naging operatiba siya ng Anti-Illegal Drugs Unit sa loob ng higit sa 10 taon. Ayaw nga, ba't ganun? Sinahan ninyo! Huwag ninyong isara yung pintuan! Ano nang bubuksan nyo na? Meron nang nakalagay! Planted din daw ang kalibre 45, ang M203 grenade at ang ininalang shabu na nakuha sa bahay niya. Ang masasabi ko dito, walang katotohanan ito. Dati ako sa intelligence din at anti-drugs. Masyadong may issue ito. May mga inggit-inggit lang. Involved daw kayo sa illegal drug trade, sir? Wala akong ka-involved sa illegal drug trade. Kita nyo naman yung pamumuhay ko. Kabaro natin na nalilinya pa rin sa illegal drugs na tama na sana itigil na nila yung kanilang mga ginagawa at yung mga alam naman nilang sila ay may mga derogatory reports na kahit noon pa ay mayroon ng ginagawang kalokohan tungkol sa illegal drugs ay mas maganda kung sila ay mag-surrender. Mula dito sa Asinggan, Pangasinan, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.